Pupunta po tayo ngayon sa may Matthew chapter 25 na kung saan ipinakita yung great separation o yung final judgment ng Panginoon. At dito po ay makikita po natin na sa huling araw, ipaghihiwalayin ng Panginoon yung matuwid at saka yung mga wicked. At dito po sa may parable na to, pinapakita ng Panginoon kung sino yung totoong tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Ipinapakita rin dito sino yung mga totoong Kristiyano at saka yung mga counterfeit o yung mga tinatawag nating pretenders. All throughout the parables, over and over again, laging ganun na pinapakita ng Panginoon kasi ang parable ay designed para i-reveal yung sino lang talaga yung magmamana ng kanyang kaharian. Okay? At ang distinguishing factor sa dinami-dami ng mga religion, sa dinami-dami ng mga nagpo-profess ng faith, the distinguishing factor o yung determining factor kung sino talagang anak ng Diyos ay ang presensya ng banal na Espiritu, wala nang iba. Dito sa may parable na to, bibigyan natin ng kahalagahan yung trabaho ng banal na Espiritu. Kasi tatandaan po natin, ang banal na Espiritu lang ang nakapagbibigay ng buhay sa atin. Flesh profits nothing. Kahit na ang galing ng preacher, napaka-eloquent magsalita ng pastor, but it is the Spirit who gives life. Okay? At ang Espiritu ang nag-enable sa atin, ang nagbibigay ng buhay sa atin. Ang Espiritu ang nagbubukas ng ating paningin, ng ating pandinig. Kaya nga sabi niya nga sa may John 3, chapter 3, verses 3 and 5, sabi niya, truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the reality of the kingdom of God. Wala siyang makikita. Flesh profits nothing. Human effort. Walang magagawa yung human effort. It is a vain thing. Only the Spirit of God ang nag-enable sa atin na maintindihan natin yung salita ng Panginoon. So ang Espiritu lang ng Panginoon, tatandaan po natin, ang nagbibigay sa atin ng divine enablement. Siya lang at wala nang iba. We cannot bear fruit by our own. Yan ang pagkatatandaan natin. We are insufficient by ourselves. We are unable to do the will of God without the help of the Holy Spirit. Kaya nga sinabi nga ng Panginoong Yesus, apart from me, you can do nothing. Linawin ko po yan sa inyong lahat. Flesh profits nothing. It is the Spirit who gives life. Kaya nga sabi nga sa Zechariah chapter 4 verse 6, ang words niya kay Zerubbabel, not by might, not by power, but by my Spirit. So malinaw po yan, consistent po yan, all throughout the scriptures, na si God ang gumagawa within us. Siya yung nagtatrabaho sa ating kalagitnaan. Siya yung nagkikwiken ng ating espiritu para maintindihan natin upang tayo makasunod sa kanyang kalooban. Kaya ito po yung katotohanan ito na trabaho ng Espiritu Santo ay mahalaga na dapat ninyong mailagay sa inyong puso't isipan at ito ay nakapaloob sa lahat ng parable ng Panginoon. Any explanation of the parable of Christ, pag wala ang Holy Spirit o wala yung gospel doon, yun po ay hindi niya maipapakita yung katotohanan ng parable o ng any teachings ng Panginoon. Okay? So, punta na po tayo sa start ng parable. Ito po ay sa Matthew chapter 25, beginning verse 31. Ang sabi po dito, but when the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. So, ipinapakita po rito sa atin yung senaryo ng judgment
na haharapin ng lahat ng tao. Kasi sinabi rito sa sumunod na talata, all the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another, as the shepherd separates the sheep from the goats, and he will put the sheep on his right and the goats on the left. So, ibig sabihin, kaya nga parable ito, baka isipin nyo, sheep and goat talaga, no? Hindi po yun. Pagsasalarawan lang po yun. Yung matuwid, siya yung hinalin tulad sa sheep at sila ay ilalagay sa kanan, sa gawing kanan. At ang mga wicked ay parang halin tulad sa isang kambing, ilalagay sa kaliwa. Okay. So, ganun po, no? Kasi naalala ninyo yung parable ng Panginoon, my sheep knows my voice. Ang goat, kung tignan ninyo yung character ng goat, yung literal na goat, ay talagang stubborn talaga. Kaya yung napili ng Panginoon na magre-represent sa righteous and wicked. Ngayon, ito po ay hindi lang po dito sa may parable na to pinapakita ng Panginoon ng judgment. Marami sa mga parables ng Panginoon na ipinapakita niya kung ano yung mangyayari to give us an idea what will happen on the day of judgment. Isa na po ito. At laging nandoon yung concept ng separation. Ise-separate niya yung kanya at saka yung mga hindi kanya. Ise-separate niya ang wicked sa righteous. Gaya po ng parable na ito. The parable of dragnet. Ito po yung makikita ninyo in Matthew chapter 13. So, yung Matthew chapter 13 ay puro parables po yan. At isa po ito sa mga parables na pinakita ng Panginoon. Sabi niya doon, again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. And when it was filled, they drew it up on the beach and they sat down and gathered the good fish into containers and the bad they threw away. So it will be at the end of the age. The angel will come forth and take out the wicked from among the righteous, and he will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. So kitang-kita po natin yan sa mga parables, no? Pag nakita nyo po yan yung salita na there will be weeping and gnashing of the teeth, yan po ay description ng impyerno. Minsan, pag-uusapan natin dito, what is hell? Okay. So may yung topic natin last time, no, pinakita din doon yung judgment sa may parable of tares and wheat. Ano po yung sinabi roon? The same din yung description. So just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all his stumbling blocks and those who commit lawlessness. Okay. And will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Okay. So, another verse, ito naman ay sa Book of Revelation, ipinakita yung Great White Throne Judgment. At nakita doon sa may Revelation chapter 20, makikita nyo doon na sa Judgment Day, bubuksan yung mga libro. Maraming libro at isa sa mga libro doon is the Book of Life. Alam natin ay yung mga libro na yan, it talks about the scriptures. Kasi ang scriptures ay written testimony of God sa mundo. Yan yung ibinigay ng Panginoon kung saan makikita natin yung reality ng kalooban ng Panginoon. Nandyan yung mga pag-asa, yung tagubilin ng Panginoon, yan ay magte-testify sa atin in the last day. Yung Book of Life ay written para po sa ang Book of Life was written yun po ay record ng mga taong tumanggap ng Espiritu Santo. Lahat ng taong
tumanggap ng Espiritu ay tumanggap ng buhay. Sa pagsasalarawan, ang pangalan ay naisulat sa Book of Life. Ganun po yun, ano? Okay, so lahat ng tao ay lalabas upang humarap sa trono ng Panginoon, and they will be judged according, sabi rito sa may verse 20, and I saw the dead, verse 12, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books according to their deeds. Okay. So, yan po ay record ng Panginoon. Natahatulan sila sa kanilang mga gawa. Okay, so, at ito po yung, yung lahat ng mga hinatulan, and death and Hades were thrown into the lake of fire, which is the second death, the lake of fire. At ito po yung pinaka-last verse, may verse 15. If anyone's name was not found written in the book of life, he was thrown into the lake of fire. So, kaya mahalaga mga kapatid, no, na maisulat yung pangalan natin sa aklat ng buhay, at ito ay mangyayari lamang sa pamamagitan ng banal na espiritu na ipinagpagkaloob ng Panginoon sa kanyang mga hinirang. Okay. Ngayon, balik po tayo sa may parable. And then, yung kanyang statement, sabi niya rito sa may verse 34. Then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Okay? So, nakita nyo na yung pinag-uusapan dito, yung inheritance. Okay? So, ang totoong tagapagmana, sabi ng parable dito, ang totoong tagapagmana ng kaharian ng Diyos ay yung mga matuwid. Sa madaling salita, yung mga tao na pinili ng Diyos o tinatawag na dineclared na righteous because of the election of God. Okay? Inherit. Sila yung ang righteous, mga kapatid, hindi po ito tumutukoy sa yung ating self-righteousness. Kasi ang tao, ang fallen world, ang sinner, ang wicked, meron din siyang version ng righteousness. Ito yung self-righteousness. Pero yung righteousness natin, mga kapatid, ay hindi galing sa atin. Ito po ay galing sa Panginoon. Ito po yung lagi ko pong ine-explain sa inyo, na ang taong nanalig sa Panginoong Yesus, ang taong kinahabagan ng Panginoon, bibigyan siya ng pananampalataya, and yung spirit niya will be quickened upang siya ay manalig kay Jesus at tumalima sa kanyang mga salita. Ang Holy Spirit ang magbubukas ng kanyang paningin upang maintindihan niya yung reality ng ginawa ng Diyos para sa atin. So, ang nangyari sa may salvation ay si Christ ay yung ating kasalanan ay nai-impute, maisalin kay Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya. At yung katuwiran naman ng Panginoong Yesus ay nailipat naman sa atin. Kaya nga tayo ay declared na righteous. Okay? So hindi po natin yan sariling righteousness. So sa madaling salita, mga kapatid, ay tayo, we inherit the kingdom of God, na itong promise nito ay prepared for us since the foundation of the world. Ang ating pangalan, sabi nga sa may Book of Revelation, it was written before the foundation of the world. Ibig sabihin, elect ang pinag-usapan doon. Wala pa ang daigdig. Naisulat na yung pangalan sa Book of Life kung sino ang magmamana ng kanyang kaharian. So nakatago po yan, kaya nga ito parable ito, no? Nakatago, kailangan i-connect mo siya doon sa mga sinasabi ng scriptures para maintindihan natin yung talinhaga. Okay? So, this is referring to the elect. At tignan ninyo yung ito ay, pag hindi ninyo ito naintindihan sa context ng ginawa ng Panginoon, magiging parang by works ito eh. Okay? For I was hungry and you gave me something to eat.
And I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Ano ito, mga kapatid? Ano itong statement na ito ng Panginoon na ikinagulat ng mga righteous, at ito yung sinabi ng Panginoon sa atin? Mga kapatid, ito po ay maintindihan nyo lamang itong statement na to pag naintindihan ninyo yung mga commandments ng Diyos sa atin. Ito yung pinag-utos niya sa atin eh. Ano yung pinag-utos ng Panginoon sa atin? You shall love your neighbor as yourself. Okay? Naalala ninyo sa may Matthew 22, tinanong kung ano yung greatest commandment ng Diyos. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And the second is like this, sabing ganon, you shall love your neighbor as yourself. Hindi po pwedeng i-profess mo yung faith mo kay God o sa Panginoong Yesus tapos i-reject mo yung commandment niya. Hindi po pwede. Embedded yon, no? It is parang aswan yan sa calling natin. Pag ikaw ay niligtas ka ng Panginoon, automatically, ibibigay sa atin by His grace yung kanyang commandments na kung saan ito yung lalakaran natin. Katulad, yung pattern po na yan ay the same po yan sa Old Testament. Tulad po ng tinawag ng Panginoon ng bayang Israel. Nung tinawag niya ang bayang Israel sa Egypt, di ba? After na isave niya sila doon sa may powerful hands of the Egyptians, after Red Sea crossing, after nung kanilang mga initial journey sa wilderness, hanggang sa makarating sa may Mount Sinai, naranasan na nila yung salvation ng Diyos. Ngayon, matapos nilang matanggap yung salvation ng Diyos, ibinigay yung commandments sa may Mount Sinai. So yung commandment ng Diyos ay grace ng Diyos. Ibinigay niya iyon sa kanyang bayan upang iyon ang maging saligan kung papaano sila mamumuhay sa ilalim ng kanyang paghahari. Uulitin ko, ang commandment ay hindi binigay para ikaw ay maligtas. Ibinigay yung commandment para sa mga taong ligtas upang maging gabay natin kung papaano tayo mamumuhay ng kalugod-lugod sa kalooban ng Diyos na nagligtas sa atin. Okay? So, the same yung principle na yon hanggang sa New Testament. Iisa lang ang pattern ng papaano tayo sinisave ng Panginoon. After salvation, God will give us His commandment upang ito ay lakaran natin. Okay? To glorify God. Okay? Doon lang natin mag-glorify ang Panginoon. You cannot separate the commandments of God. Hindi po pwedeng i-express po yung pag-ibig mo sa Diyos and then you reject His commandment. Okay? Hindi po pwede. Kaya nga, ang sabi nga sa Romans 13 verse 8, owe nothing to anyone except to love one another. Wala na kayong ibang obligasyon, sabi ni Apostol Pablo. Except to love one another. For he who loves his neighbor has fulfilled the law. Ang haba-haba ng writings, ng commandments ng Diyos sa law. Pero iyon ay na-fulfill in a single statement, sabi ni Apostol Pablo in verse 10. For love does no wrong to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Hindi mo po pwedeng tanggalin yung salitang love. Yan yung pinaka-summary ng law. Ang law, itinuturo niya love. Hindi yung love ng mundo, kung hindi yung love na itinuro ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Okay? Tatandaan ninyo, ang mundo ay may version din ng love. May version siya ng righteousness. May version din siya ng mga virtues. Pero yung pinag-uusapan natin ay yung love na galing sa Diyos. Yung character ng Diyos na love na
ipinoproduce ng Holy Spirit sa atin. Okay? By means of sanctification. Okay? So, iyan. Lahat ng tao na tumanggap ng Espiritu Santo, iyan ang gagawin ng Holy Spirit sa kanya. Palalabasin niya yung pag-ibig ng Diyos. Sapagkat yung pag-ibig ay isa sa mga karakter ng Diyos. Isa yan sa kanyang virtue. Isa yan sa kanyang mga attributes. Yung love. At tayo ay binigyan ng Holy Spirit for that very purpose, upang yung karakter ng Diyos ay mahubog din sa ating mga puso. Matutunan din nating umibig, sapagkat tayo yung mga tao na hinubog ng mundong ito sa pagkamuhi. Mas sanay tayong mamuhi. Kahit nga minsan sa loob ng church, marami tayong kinamumuhian. Pero hindi ganyan ang magiging kalalagayan dapat ng mga anak ng Diyos. Kung talagang kayo ay anak ng Diyos, kung kayo ay tumanggap ng kanyang kaligtasan, kung kayo ay tumanggap ng Espiritu Santo, iyan ang gagawin ng Holy Spirit. Palalabasin niya yung bunga ng karakter ng Diyos sa ating buhay. Kaya hindi po pwede na i-claim mo na ikaw ay Kristiyano tapos ang sama ng ugali mo. Kaya nga sinabi yan sa may 2 Corinthians sa 2 Peter, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya ang alin? Ang kabutihang asal. Bakit kinakailangan idagdag yun? Kasi maraming tao na nagpo-profess ng faith pero ang sasama ng ugali. Puro pagkamuhi, puro pagkagalit, ang daming kaaway. Siya lang yung tama, lahat ng tao sa paligid niya mali. Ang daming ganyan kong nakilala Ang tawag ko dyan mga hypocrite. Di ba? Kasi yun ang taliwas siya sa confession niya. Kasi ikaw, pag sinabi mong si God ang Diyos mo, ang Diyos na yan ay Diyos ng pag-ibig yan At ang Holy Spirit ibinigay para yung karakter ng Diyos na pag-ibig ay itatatak niya sa ating pagkatao. Kaya tayo, kahit na tayo ipinanganak tayo sa mundo na makasalanan, mundo na puro pagkamuhi, pagkagalit, division, dissension, ang Holy Spirit, iba yung trabaho niya. I-unite niya tayo sa loob ng church, sa one body ni Christ, i-unite niya tayo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng pagkakaisa, taliwas sa gawa ng laman sa mundong ito. Okay? Kaya nga sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 14, the whole law is fulfilled in one word. O di ba may Matthew chapter 22, ang sabi pa nga ng Panginoon na yung buong commandment ay dalawa lang yung kanyang summary. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. And you shall love your neighbor as yourself. Pero this time, sa Romans 13, verse 10, and Galatians chapter 5, verse 14, sinabi ni Apostle Paul na love ang fulfillment ng law. For the whole law is fulfilled in one word, in one statement. You shall love your neighbor as yourself. Yan ang salient feature ng isang totoong Kristiyano, ng isang genuine na Kristiyano, ng isang totoong anak ng Diyos. Hindi po pwedeng sabihin mo, Lord, I love you, and then namumuhi ka sa iyong kapatid. Hindi po pwede yun, kapatid. Taliwas iyon sa gawa ng Espiritu Santo. Okay? Ngayon, kaya nga rito na-surprise yung mga righteous. Tignan ninyo yung actuations ng mga righteous. Then the righteous will answer, Lord, when did we see you hungry and feed you? When did we see you thirsty and we give you something to drink? And when did we see you a stranger and we invite you in, or naked and clothed you? When, O Lord, did we see you sick or in prison and we come to you? Na-surprise sila. Na-surprise yung mga righteous. Bakit? Alam niyo mga kapatid, ito po yung isang nakakatuwa na na bunga ng ating kaligtasan.
Okay. Dito, nakikita natin na surprise yung mga righteous na hindi nila alam na yung ginagawa nila ay kalugod-lugod pala sa mata ng Panginoon. Hindi nila alam na yung ginagawa nila is righteousness sa mata ng Diyos. They were na surprise talaga sila dito sa may statement na to. So ito yung implication, mga kapatid, ng implication of understanding that good works. Ito po ay tumutukoy sa good works, ano? Ang good works, mga kapatid, ay hindi po siya yung cause ng salvation. Uulitin ko, yung mabubuting gawa natin bilang isang Kristiyano ay hindi yan ang reason kung bakit ka naligtas. Ang ibig sabihin, ang good works is only the effect of salvation. Okay? Yan po yung makikita natin sa statement na to. Ibig sabihin, tayo, yung ating mga righteous deeds o yung good works, ay hindi siya basis upang tayo ay maligtas. But we are doing it as the fruit of salvation na gawa ng Espiritu sa atin. Okay? So, iyan po yung pagkakaiba natin sa mundong ito. Tayo, nag-o-obey tayo hindi para maligtas, sapagkat tayo ay inuutusan ng Panginoon dahil tayo ay mga ligtas na. Tatandaan nyo po yan. Okay? So, mahalaga po ito sa interpretation ng parable na ito. Tatandaan po natin, ang mga righteous ay na-regenerate ng Holy Spirit, quickened by the Holy Spirit, enabled by the Holy Spirit to keep the commandments of the Lord. Malinaw yan sa Ezekiel 36. I will give you a new heart. I will cleanse you. I will give you a new heart. I will give you my spirit so that you may walk in my statutes. Mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos without the Holy Spirit. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo sa umpisa pa lamang, it is very hard para sa isang tao na masunod niya yung ang kalooban ng Ama. It's very hard. It is impossible. Kasi ang sabi ng Panginoong Hesus kanina sa may verse natin kanina, flesh profits nothing. It is the Spirit who gives life. It is the Spirit ang tumutulong sa atin upang i-keep natin ang commandments ng Panginoon. He gave us the ability to obey and keep it. Bagamat marami tayong failures sa buhay natin, minsan nadadapa tayo, minsan nagagalit din tayo, pero natututunan natin magpatawad. Natutunan natin umibig kahit hindi kaibig-ibig. Amen? Tinulungan din tayo ng Panginoon. Tayo, failure din tayo. We do not deserve actually this salvation. It is all work of the Holy Spirit in us. Hinubog niya tayo sa mahabang panahon para lamang lumabas yung fruit of love, yung fruit of peace sa ating buhay. Hindi ito isang instant situation. Ito ay trabaho ng Holy Spirit. Unti-unti niya tayong pinafashion na tulad ng ating Ama. Pinafashion tayo ng Holy Spirit sa wangis ng ating Panginoong Hesus. Tatandaan ninyo, tayo, by nature, sinful tayo. Tayo ay sons of the devil. Isipin niyo yun, from sons of the devil, ginawa tayong sons of God. Dati nasa darkness tayo, ngayon nasa liwanag na tayo. Dati tayo pabulusok na sa impyerno, pero ngayon makalangit na tayo. Contrast, antithesis. Iyan yung work ng Holy Spirit. Amen?
Grabe yung trabaho ng Holy Spirit. Ako, sa age ko na ito, mga kapatid, no, sa tagal ko na rin, way back 1986, ngayon, anong taon na ngayon? Nakita niyo yung haba ng panahon, yung pasensya ng Diyos sa buhay ko, sa paghubog niya sa akin, sa pagpasyon niya ng aking puso't isipan, na makonform ako sa image ng Ama. Mahabang panahon. Nung una, stubborn din ako. Nung una, na may mga pagkamuhi din ako nung kabataan ko, pero hindi ako pinatulan ng Diyos eh. Kayo rin, hindi kayo pinatulan ng Diyos sa inyong mga immaturity. Pinagtiyagaan tayo. Yung long suffering ng Diyos, yung long suffering ng Holy Spirit, dahil nga tayo ay elect ng Panginoon, we have been preserved until such time na tayo ay makonform na sa image ng ating Diyos. So lahat tayo, mga kapatid, if you belong to the elect, magtatrabaho ang Holy Spirit sa inyo. Hanggang sa matutunan ninyo na i-keep ang commandment ng Panginoon, maintindihan ninyo yung extent ng commandment niya na, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. And you shall love your neighbor as yourself. Hanggang sa maintindihan natin yan, hanggang sa internalize natin yan sa ating buhay. Okay? Kasi iyon tayo. What kayo gusto niyo pumunta ng langit? Ano ang expect niyo sa langit? What kind of atmosphere? Sa langit, makikita mo yung kinamumuhian mo. Ano, mamumuhi ka pa rin doon pag sa langit ka na? Kamumuhian mo pa rin siya? Ayaw mo pa rin siya makita doon sa langit? So nakita niyo mga kapatid, dito pa lamang sa lupa, sinasanctify na tayo ng Holy Spirit. Kasi gusto mong pumunta eh. Gusto mong ma-inherit yung promise ng Diyos. So dito, tuturuan ka ng Diyos na ibigin mo yung kapwa mo kahit na may ginawa siya sa'yo na hindi mo gusto. Matututunan mong umibig. At kung talagang nasa sayo ang Espiritu Santo, iyan ang gagawin ng Holy Spirit sa'yo. He will teach you how to love, how to forgive, how to love one another, how to pray for one another. Tuturuan ka ng Holy Spirit niyan. Ngayon, hindi po pwede mga kapatid na gusto mo lang ng salvation, gusto mo lang ng langit, pero ayaw mo sa commandment ng Panginoon. Okay? Kaya nga dyan yung madidistinguish yung genuine sa counterfeit. Yung true child of God sa child of the devil. Pinakita yan ng Panginoon. And then, so na-surprise sila kanina, and then tignan ninyo yung great celebration ng mga righteous. Then the king will answer and say to them, truly, truly, I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Wow! Unexpected na comment, no? Na final comment ng Diyos sa atin. Hindi nila inaasahan. Kaya nga, what a great celebration yung gospel sa ating buhay. We do not deserve no? We do not deserve this. So, nakita po natin mga kapatid, no? Yung pag-obey natin sa Panginoon. Pag tayo ay nasa Panginoon. Lahat ng mga ginagawa natin may meaning na. Dati noon, mga kapatid, nung tayo wala pa sa Panginoon, lahat ng ating pagpapagal will come to nothing. Lahat ng ating efforts, mga kapatid, ay parang ashes sa harapan ng Diyos. Nakita niyo yung promise ng Panginoon sa Old Testament, sabi niya gano'n na, He will turn your ashes into beauty. Sa halip sana na disappointment, He will clothe us with glory. Nakita niyo mga kapatid kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Panginoon. Lahat ng iyon ay ginawa ng Diyos para sa atin. We do not deserve any of those things. Ang salvation, we are not worthy of it. Okay? Iyan po ay dahil kinahabagan tayo ng Panginoon, pinili niya tayo, binigyan niya tayo ng pananalig at pangunawa na makita ang katotohanan ng kanyang mga salita. And we respond to this gospel.
And this is the result of the good news of God. We will be surprised in the end. Kasi minsan makikita mo yung sarili mo, Lord, I do not deserve this, Lord. Ang dami kong palpak, ang dami kong failure sa buhay na to. Lord, alam ko, I am insufficient sa aking sarili. And yet, nakita po natin na sabi ng Panginoon, He who began a good work in you will accomplish it. Tatapusin ng Panginoon because Christ is the author and the finisher of our faith. Kung talagang ikaw ay kabilang sa mga elect. Kukumpletuhin ng Panginoon. Tatapusin niya yung sinumilahan niya sa atin. Okay? Yung trabahong inumpisahan ng Espiritu. Kasi pag dumating na ang Holy Spirit sa inyo mga kapatid, mag-start na yung good works ng Holy Spirit sa atin. Okay? Trabaho yan ng Holy Spirit. He will complete our salvation. And we will, in the end, grabe yung exaltation natin, grabe yung ating rejoicing, kasi alam mo, you do not deserve it. We enter into God's blissful, elated, exuberant joy, receiving the fullness of God's inheritance. Alam nyo ba mga kapatid, kung pagdating doon, na alam nyo, isa sa hindi ko makalimutang passage, na binigyan lang tayo ng Diyos ng kaunting statement para maintindihan mo ano yung langit. Sinabi ito doon sa may Matthew 25. Sabi niya, doon sa may parable ng talents. Yung binigyan niya ng talents yung mga tao, and then yung iba, kinalakal nila. And then, ito yung remark ng Diyos sa kanila. His master said to him, "Well done, good and faithful slave. You were faithful in a few things. I will put you in charge of many things." And then, ito yung kanyang final remarks. Enter into the joy of your master. Enter into the joy of your master. Ganyan ang ating kahinatnan. Yan yung ating, ganyan yung mangyayari sa atin. Papasok tayo doon sa kagalakan ng Diyos. Papasok tayo sa kanyang walang hanggang kapayapaan. Walang hanggang kagalakan. Kaya ngayon pa lamang, isa yan sa mga bunga ng Espiritu sa atin Love, joy, peace, long-suffering. Yan yung mga ginagawa na pinapalabas ng Holy Spirit sa atin. Amen? Kaya nga, kanina sinabi sa may verse 34, "And the king will say to those on his right, Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Wow! So, ibig sabihin, mga kapatid, yung mga ililigtas ng Diyos, hindi ito yung parabang hindi pa alam ni God kung sino ililigtas niya sa future. No, it was, He already knows those who are saved right from the very beginning, before the foundation of the world. Kasi yung mga pangalan na nakasulat sa Book of Life. Wala pa ang daigdig noon. So, ito na yung result. Ipinakita na sa atin ng Panginoon. Binigyan na tayo ng Diyos ng vision of eternity. Kung ano yung i-expectin natin pag dumating ng Panginoong Yesus. We will enter God's peace and joy for all eternity. And I pray, mga kapatid, lahat tayo ay mapasama dito. Amen? Sa lahat na nagmamahal sa kanyang mga kautusan, sa lahat na nagmamahal sa kanyang mga salita, sa lahat na nagmamahal sa kanyang law word. Amen? Sa inyo ba burdensome ang law ng Panginoon? Ang law ng Panginoon, iisa lang ang ibig sabihin niyan. Tinuturuan ka ng Diyos na umibig. Lahat ng law ng Panginoon, iyan yung summary, sabi ni Apostle Paul.
Tuturuan ka na umibig papaano ang pag-ibig ng Diyos. Matututunan mong ibigin yung kapwa mo kahit hindi siya kaibig-ibig, tulad ng ginawa ng Diyos sa atin. Tayo, ang sabi nga sa Ephesians chapter 2, sino tayo? Children of wrath. Yan tayo. Children of wrath. And yet nakita mong inibig tayo ng Panginoon. Inalis niya tayo sa ganung kalagayan. Ngayon, ang tawag na ng Diyos sa atin, beloved. Isipin niyo yun. We do not deserve that. Lahat ng iyan ay grace ng Diyos sa atin. Tatandaan ninyo, hindi tinuturo ng parable na ito ang salvation by works. Ang salvation is always a result of God's work in us. It is God's gift. It is not something earned. We receive it through faith in Christ. It is purely God's favor and goodness. At walang isa man sa atin ang karapat-dapat dyan. Okay? So, tatandaan po natin mga kapatid, tayo, ang Diyos, sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, yung inumpisahan niyang trabaho sa atin, tatapusin niya yon sa day of coming of Jesus Christ. Before na dumating yung araw na to, kukumpletohin ng Holy Spirit yung good works na inumpisahan niya sa atin. Kaya nga sinabi sa may Philippians 2, verse 12, work out your salvation with fear and trembling, for it is God who is at work in you, both to His will and to work for His good pleasure. Okay? So, sabi ng Ephesians chapter 2, verse 8 to 10, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not as a result of your works, so that no one should boast. Okay? So, tayo ay created for good works. For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we should walk in them. Mga kapatid, tayo ay obra maestra ng Diyos. Tayo ay tinawag ng Diyos hindi lamang para maligtas. May purpose ang Diyos bakit tayo niligtas ng Panginoon. Ano ang purpose niya? Para tayo ay maging vessel ng good works sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sapagkat yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin, magkikreate siya ng good works sa atin so that yung bunga nun o yung fruit nun ay para mag-glorify ang Diyos. Okay? Kaya nga sabi nga ng Panginoon, sabi niya rito sa may Matthew chapter 5, you are the light of the world. Yan ang calling natin eh. A city set on a hill cannot be hidden. Kitang-kita yan eh. It must be obvious. Nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. So let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Amen? So, tatandaan natin, yung sa may parable of 10 virgins, tayo ay tulad ng isang lampara. Yan yung calling natin. We are called to be a light of this world. Pero, yung ating langis ay hindi tayo, we cannot produce light by ourselves. We need the Holy Spirit para tayo ay maging ilaw, no, ng sanlibutan. At dito, ipinakita ano yung trabaho ng Holy Spirit. Sa may verse 16, let your light so shine before men in such a way that they may see what? Your good works. Kasi pag lumabas yan sa buhay natin, yung good works na yan, it will glorify our Father who is in heaven. So nakita niyo yung trabaho ng Holy Spirit, doon niya tayo dadalhin. Tayo ay tinawag ng Panginoon to glorify God at mangyayari lang yon sa pamamagitan ng trabaho ng Holy Spirit sa atin. Okay? He will produce good fruits in us, good works in us. Iyan ang trabaho ng Holy Spirit.
Ang trabaho ng Holy Spirit ay hindi lamang para ikaw mag-speaking tongues, puro signs and wonders. No! Mag-produce ng good works. I-sanctify tayo. Yan ang major work ng Holy Spirit sa atin. Okay? So, i-display natin, mga kapatid, no? I-display natin sa ating katawan yung mabubuting gawa na trabaho ng Holy Spirit para mag-glorify ang Diyos. Magdala tayo ng glory sa Diyos. At hindi natin dapat i-rob yung glory na yon para sa ating sarili na iyon ay para sa Diyos. Okay? So ngayon, okay. Tignan niyo yung fruit of the Holy Spirit, sabi sa Galatians chapter 5. But the fruit of the Spirit is love. Yan ang unang-una niyang gagawin. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, at marami pang iba. Lahat ng ito ay karakter ng ating Diyos. By ourselves, we cannot produce this kind of fruit. Only through the power of the Spirit. Kaya nga ang tawag nito, fruit, hindi ito natin to fruit, it is fruit of the Holy Spirit. Kaya nga sabi rito sa may verse 24, kung tayo ay kabilang kay Jesucristo, we have been crucified the flesh with its passion and desire. Kasi hindi lalabas yung mga fruit na to hanggat umiiral yung ating sinful flesh. Kaya nga tayo, no, ang Christianity ay kabilang doon yung crucifixion ng flesh na ito. Yung kanyang mga passions and desire ay may crucify rin katulad ng ating Panginoong Yesus. If we live by the Spirit, let us also walk in the Spirit. Okay. Ito yung greatest commandment kanina is may Matthew 25. Lord, which is sa teacher, which is the great commandment in the law. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment, and the second is like it. You shall love your neighbor as yourselves, as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophet. It is inseparable. Hindi po pwedeng iibigin mo lang ang Diyos pero ayaw mo sa neighbor mo. That is hypocrisy. Okay? So yung pag-ibig mo sa Diyos ay nai-express mo sa pamamagitan kasi ang Diyos di mo siya nakikita eh. Yung kapwa mo nakikita mo, yung neighbor mo nakikita mo, yung brothers and sisters mo nakikita mo. So paano mo ibigin ang Diyos? By saying, by lip service, Lord, I love you, I love you. Kahit nasabihin mo yan 1,000,000 times a day. It will remain hypocrisy pag kinamumuhian mo ang kapwa mo. Kaya nga sabi ngayon sa may 1 John chapter 4 verse 20 to 21. If someone says, I love God, and yet hates his brother, he is a liar. Hypocrite. Sinungaling. Na mapagkunwari. Kasi, sabi nga rito ni John, for the one who does not love his brother, whom he has seen, cannot love God, whom he has not seen. So nakita nyo, inseparable yung commandment na yon na ibigin mo ang Diyos ng buong mong puso at ibigin mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili. Amen? Kaya nga, wala tayong choice. Ia-abandon kung talagang gusto mong pumunta sa Panginoon. Ia-abandon mo yung pagkamuhi mo. Iko-crucify mo yung sinful flesh mo na puro galit ang laman. Puro pagkamuhi sa neighbor. Puro division. Wala ka nang alam kundi puro mag-divide. Si Satanas na nagtuturo niyan, hindi ang galing sa Diyos. Ang Diyos natin tuturo niya tayong umibig. Amen? And this commandment we have from Him. And that one who loves God should love his brother also. Uulitin ko. That one who loves God should love his brother also. Amen? Pag ayaw mo rito,
You are a hypocrite. You are a great pretender, a great liar. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yan ng Old Testament. But now, sabi ng Panginoong Yesus, love your enemies. Amen po ba mga kapatid? Kayo ba'y maraming kaaway? Tapos ang tingin nyo pa, sila yung mga demonyo, ikaw yung santo. Delikado yan kapatid eh. Lahat ng tao mali sa paligid mo, ikaw lang yung tama. Delikado yan. But I say to you, love your enemies and pray for those who persecute you. Iyan yung sinabi ng Panginoon dapat mong gawin, hindi yung namumuhi sila sa akin, mamuhi na rin sa kanila. Mag-retaliate ka. Hindi ganyan ang sinasabi ng Bible. Kung anak ka ng Panginoon, sabi nga rito sa may verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. Amen po ba? Ang daming hypocrite. Ang daming sinungaling. Ang daming pretenders. Ang dami-daming alam sa may Bible. Puro love of God. Puro Diyos ang binabanggit. Pero, punong-puno ng pagkamuhi ang puso. Ang dami niyang kaaway. Kaaway niya mga kamag-anak niya. Kaaway niya yung mga tao sa paligid niya. Kaaway yung mga sa trabaho. Kaaway niya sa church. Ang dami niyang kaaway. Siya lang ang tama. Siya lang yung bida. Ang tawag ko dyan, hypocrite. Kasi hindi ganyan tinuturo ng Bible eh. Ang sinasabi ng Bible, you shall love your neighbor. Amen? At kung ikaw pine-persecute ka niya, anong gagawin mo? Pray for those who persecute you. Pray for them. For he causes his sun to rise on the evil and the good, and he sends rain on the righteous and the unrighteous. Amen? Kaya nga, mga kapatid, intindihin po ninyo, ang daming taong relihiyoso lang. Ang alam nyo ba kung ano yung religious na tao? Yung puro pagdating sa may Bible, napakapayos niya. Pero when it comes do sa reality, yung kanyang pakikisama, sa kanyang pakipag-social sa kanyang kapwa, puro hatred, puro anong lumalabas sa bibig niya. That is hypocrisy. Amen? Ngayon, ito yung good works, ano? Tatandaan po natin, ang trabaho ng Holy Spirit, una, tuturuan kang umibig, yung tuturuan kang magpatawad, and also, tuturuan kang gumawa ng mabubuting bagay. Tulad nito, sinabi ni James, for what use it is, my brethren, if someone says he has faith, but he has no works? Can that faith save him? If a brother or a sister is without clothing and in need of daily food, and the one you says to them, go in peace, be warmed and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Anong klaseng, yan? Even so, faith, if it has no works, it is dead. Amen po ba mga kapatid? So, nai-express natin yung pag-ibig ng Panginoon. Tatandaan natin mga kapatid, okay, pag kayo ay tumutulong sa inyong kapwa-tao, whether it is your neighbor or it is your neighbor or it is your brothers in the Lord, pag kayo tumutulong, keep it secret. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Sa may Matthew chapter 6, beware of practicing your righteousness before men to be noticed by them, otherwise you have no reward from your Father who is in heaven. Ang mundo kasi ganito pag gumagawa ng mabubuting bagay, gusto niya naka-broadcast, gusto niya nare-recognize siya, gusto niya yung pangalan niya, he wanted to be famous. Yan ang mundo. Pero tayo baliktad We keep it secret. Kasi yung ginagawa mong kabutihan ay para sa glory ng Diyos, hindi yun para sa glory mo, kapatid. Hindi natin yun for our glory. Yung pagtulong natin ay bunga ng trabaho ng Holy Spirit sa atin at iyan ay ginawa ng Holy Spirit so that we can bring glory to God the Father. Amen po ba? It is not for our glory. Kaya iwasan natin isusumbat mo yung itinulong mo. Tayo mapagsumbat tayo Pag may natulungan kayo, isusumbat mo yun Pag hindi mo na-meet yung expectation. Kasi tayo,
nung tayo wala pa sa Panginoon, ganyan eh. Pag ikaw tumulong ka, gusto mo, may expectation ka. Kailangan gantihan ka ng favor. Hindi ganun sinasabi ng Bible. Pag gumawa ka ng mabuti, keep it secret, hayaan mo ang Diyos ang mag-reward sa'yo. Masusurprise ka na lang in the end, katulad sa may parable na to, na-surprise na lang sila. Na yun na palang bunga ng mga good works nila na hindi nila alam. Di ba? They just follow the voice of the Lord. Kaya iwasan natin na isusumbat mo na itulong mo. Dahil ginawa mo yon, hindi yon para sa kadakilaan mo. Ginawa mo yon hindi para sa iyong sarili. Hindi para maging tanyag ka. Ginawa mo yon para sa glory ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? The primary goal of doing good or showing kindness to your neighbor is to manifest the love of God to this fallen world. So that the world may see the love of God and not your own goodness. Not to promote your own goodness. Because we are just a vessel of God's glory. Mag-ingat tayo. Amen po ba? Huwag tayong maging hypocrite na kinukuha na natin. Kaya nga sabi nga ng Panginoong Yesus, pag kayo tumulong, huwag nyo nang isound like a trumpet tulad ng mga hypocrite. Huwag mo nang papaalam sa may kaliwang kamay mo, yung ginawa ng kanan mo. So that your giving will be in secret, that your Father who sees it, what you have done in secret will reward you. Amen. So, tatandaan po natin, kaya wag tayong maging demanding. Kung tayo'y tumulong, wag ka na mag-expect ng ire-repay ka with favor. Wag ka na mag-expect ng something in return kasi ginawa mo yun for the glory of God eh. Amen po ba? Ginawa natin yun. Kasi minsan tayo, pag hindi na-meet yung ating expectation, nagagalit tayo. We began to rant. We began to reproach. We began to reprimand yung taong ginawan mo ng tulong. Di ba? So, pag ganyan tayo, anong pinag-iba mo sa unbeliever? Kasi ganun ang unbeliever eh, pag-uusapan mamaya. Kaya sabi rito sa may 1 John chapter 4, Beloved, let us love one another. For love is of God, and everyone who loves is born of God and knows God. And the one who does not know God, and the one who does not love does not know God. For God is love. Kasi yun yung ating Diyos at yung Holy Spirit ay binigay sa atin para i-produce yung love na ito. Yung paggawa ng mabuti sa kapwa mo at saka yung paggawa, yung pag-ibig mo sa may taong namumuhi sa iyo, ibigin mo sila. Okay? By this, the love of God was manifested in us, that God has sent His only begotten Son into the world so that we might live through Him. In this is love, that not that we love God, but He loved us and sent His Son to be propitiation for our sins. Amen? Kaya nga sabi rito, na eto, Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. So, tayo, ire-reflect mo yung image ng yung ginawa ng Diyos. Ini-expect ng Diyos yun. Dahil ang Diyos, ginawa niya tayo ng kabutihan, gagawa niya ng kabutihan yung kapwa natin. Whatever we receive from God, gagawin mo rin yun. Ipapakita mo rin yun, i-demonstrate mo rin yun sa iyong kapwa. Kung inibig ka ng Diyos, iibigin mo rin yung kapwa mo. Hindi po pwede yung one side lang. No one has seen God at any time, but if we love one another, God abides in us, and His love is perfected in us. Wow! So nakita niyo mga kapatid, kung ikaw nag-respond ka doon sa pag-ibig ng Diyos, you express the same love of the Father, kung paano kanyang inibig, sabi rito, God abides in us, and His love is perfected in us. Amen po ba? Verse 17, By this, love is perfected with us, so that we may have confidence in the day of judgment. So nakita po natin kayo na judgment din pinag-uusapan natin. Nagkaroon sila ng confidence to face God in that terrifying day.
Pero sa atin, may confidence tayo kasi lumalakad tayo sa pag-ibig ng Panginoon. Because as He is, so also we are in this world. We are reflection of God. We manifest the love of God to this fallen world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. We love because He first loved us. Okay? So if you keep my commandments, you will abide in my love. Just as I have kept my Father's commandments, I abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you. Amen? Papasok ka. Anong ina-expect mo sa langit? Papasok ka sa joy ng Diyos. Papasok ka sa kanyang glorious peace, sa kanyang glorious joy. At nais ng Diyos na ngayon pa lamang, if we keep His commandment, yung matutunan mong umibig sa iyong kapwa, ay ikaw din masaya ka rin eh. May kagalakan na binubunga yung pagsunod natin sa Panginoon sa kanyang commandment. And that your joy may be made full. Pero pag puro pagkamuhi tayo, taliwas ang mangyayari sa atin. Hindi, walang joy. Wala itong sinasabi na ito ng Diyos. Wala. Wala rin peace. Pag puro hatred yung ating environment na kinikilusan. Kaya nga sabi ng Panginoon in verse 12, this is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Greater love has no one than this, that one lay down his life for his friends. You are my friend if you do what I command you. Amen po ba? Okay, bibigyan pa natin emphasis yan sa mga susunod na pag-aaral natin. Now, let's proceed naman doon sa may kabila, sa mga goat. Kanina, yung about yung mga sheep, yung mga righteous. They were surprised by the pronouncement of God na unexpected, no, na alam nila they don't deserve it, and yet si God, no, ibinigay sa kanila yung joy na makapiling sila magpakilanpaman. But sa mga wicked, ito naman ang mangyayari, sabi ng parable. Then he will also say to those on the left, depart from me, you accursed ones, into the eternal fire, which has been prepared for the devil and his angels. Wow! Nakatakot ano, mga kapatid. Why? Tignan ninyo. For I was hungry, and you gave me nothing to eat. I was thirsty, and you gave me nothing to drink. I was a stranger, you did not invite me in. I was naked, and you did not clothe me. I am sick, and I am in prison, and you did not visit me. So nakita niyo mga kapatid, no, ito yung tinatawag na sin of omission. Ito yung commandment ng Diyos, ibinigay ng Diyos sa kanila yung commandment na you shall love your neighbor as yourself. Kaso nga wala yung Holy Spirit, they cannot do it, no? They have no power to do the commandment of God. So they omit yung pinag-uutos ng Panginoon. Okay, alam niyo kasi ganito yan magkaiba kasi yung righteous at saka yung wicked. Yung righteous kasi, gumagawa sila ng kabutihan dahil sila ay niligtas ng Panginoon. Yun ay pagsunod na lamang, patunay na sila ay ligtas na. Gumagawa sila ng kabutihan kasi nagtatrabaho yung Holy Spirit sa kanila. Pero ang unbeliever kasi, alam nyo, ang mga unbeliever, matulungin din naman sila Katulad nga nung nagkaroon ng baha noon dito, dumadagsa ang mga relief, mga pagkain, mga damit, di ba? Ang daming tumutulong. Ang daming gustong tumulong actually pag may kalamidad Pero alam niyo ba kung ano yung difference ganito? Ang wicked kasi, yung kabutihan na ginagawa nila, they do it not for God's glory. They are doing it for themselves, that they may become famous. Dahil may ginawa sila, dapat yung pangalan nila nakasulat doon, dapat ma-recognize sila ng mundo. O yung iba naman, iba ang motive. May kilala din akong gano'n mayaman, milyonaryo, tumutulong siya kasi sa kanya pag ginawa niya yun, parang ang feeling niya, ligtas na siya. May gano'ng mga tao Ayaw naman niya na broadcast yung pangalan niya, silent type lang siya.
Pero yung ginagawa niya na yon ay pag-aakala na ginawa niya yon, milyon-milyon din binibigay niya kasi milyonaryo siya eh. Nagbibigay siya, millions. Pero ayaw niya sa Panginoon ha, ayaw niyang mag-join sa church, wala siyang faith kay God, ginagawa niya lang yon kasi sa pag-aakala na sa pamamagitan nun, naliligtas siya. May mga nakita akong ganyan eh, yung isang kamag-anak namin, nakakwentuhan ko siya, nasa politics siya eh. Yun yung nakita ko. Pinagmamalaki niya yung mga accomplishment nila sa kailangan, kasi nga politician nga siya, ang dami natutulungan sa kailangan, sa kailang bayan. Ang kanyang thinking sa pagtulong na yon ay napapatawad na ng Diyos yung kanyang kasalanan. So nakita niyo, iyan yung by works. Ang tao, gumagawa siya ng mabuti, hindi para i-glorify ang Diyos. Ang matuwid, gumagawa siya ng mabuti, hindi para sa kanyang sarili, para sa glory ng Diyos. Baliktad sa wicked. Gumagawa siya ng mabuti para sa kanyang sariling interest, whatsoever interest man yan. Okay? So, yun po yung pagkakaiba ng wicked. Kaya nga, nagulat sila sa result. And they say to themselves also, and sabi ng Panginoon, Lord, sabi nila sa Panginoon, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or sick or in prison that we did not take care of you? Ang sasabihin ng Panginoon, and He will answer them, truly, truly, I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Amen? So nakita po natin sa statement na ito, mga kapatid, without the Holy Spirit, you can do nothing. It is only the Spirit who produces good fruit in us. Kaya wala tayong ipagmamalaki. We cannot save ourselves. We cannot produce good fruit kung wala ang Holy Spirit. Amen? And this will go away into eternal punishment, but the righteous into the eternal fire. Kaya nga, binalaan tayo ng Panginoon, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Actually, hindi lang ito bulaang propeta, pati mga bulaang Kristiyano. Okay? Mga pretenders sa loob ng church, mga hypocrites. Sabi niya, you will know them by their fruits. So, every good fruit, take note of this. Every good fruit, every good tree bears good fruit, but bad tree bears bad fruit. It is impossible, sabi rito. A good tree cannot produce, sabi ng Panginoong Yesus. Ang wicked, hindi talaga siya kayang mag-produce ng good fruit. Ang ipoproduce niya lang kung ano yung nature niya. Kung sinner siya, sinful din yung kanyang goodness. Okay? Nor can a bad tree produce good fruit. Kasi it is contrary to their nature. Tayo ay nakapagpuproduce ng good fruit kasi iyon ay trabaho ng Holy Spirit sa atin. Okay? Ang bad tree, ang good tree cannot produce bad fruit. Kung nasasayo talaga ang Holy Spirit, hindi bad fruit ang ipoproduce ng Holy Spirit sa'yo. Good fruit. Naintindihan niyo ba, mga kapatid? Nor can a bad tree produce good fruit. Kaya nga sabi nga ng Panginoon sa Matthew chapter 5, paano kayo masasama na kapag kasalita kayo mabubuting bagay? Diba? Kasi by nature, bad tree produces bad fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. So then you will know them by their fruits. Ay, naku mga kapatid, talagang ma-expose talaga ang mga counterfeit Christians, ang false religion, ang mga false profession. Amen? Kaya nga sabi nga ni James, sa may James chapter 1, 26 and 27, if anyone thinks of himself to be a religious person, and yet he does not know how to bridle his tongue, he deceives his own heart. The religion of this man is worthless. Walang kabuluhan. Useless ang religion mo, kapatid. If you do not know how to bridle your tongue, you deceive your own heart.
And then in verse 27, sabi niya, pure and undefiled religion in the sight of our God is this. Amen. Meron pong totoong religion ha. Kasi may narinig akong ganyan mga Kristiyano na na pinagsasabong nila yung religion at saka yung born again. Wrong. Ito is may James chapter 1 verse 27, no? Pure and undefiled religion in the sight of our God and Father is this. What? To visit the orphans and the widows in their distress. Minamanifest mo yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. Kasama yun sa pananampalatayang ito, yung paggawa ng kabutihan. And to keep oneself unstained by this world. Amen. Lahat ng iyan ay sangkap ng totoong pagkakilala sa Diyos. Dito magtatapos na po tayo. No one who is born of God practices sin because his seed abides in him, and he cannot sin because he is born of God. By this, the children of God and the children are obvious. Anyone who does not practice righteousness is not of God. Period. And another thing is this, nor the one who does not love his brother. Ibig sabihin sa demonyo sila. Amen? Okay? So lagpasan na po natin ito. Lagpasan na po natin yan. Okay, di tayo mag-end. But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desires of your flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. And these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit of God, you are not under the law. Okay? So ngayon mga kapatid, bago tayo mag-end, mag-reflect po tayo sa message ng Diyos sa atin sa gabing ito. Kayo ba ay isang Kristiyano na ang dami mong kagalit? Dami mong kaaway? Ang feeling mo pa naman, yung parang ikaw lang yung matuwid at sila yung mga demonyo. Kapatid, mag-isip-isip ka. Pag bulay-bulayin mo yung mensahe ng Diyos ngayong gabing ito. Kung talagang nasa sayo ang Espiritu Santo, hindi ka magbubunga ng bad fruit. Good fruit ang ilalabas ng Holy Spirit sa atin. Pag nilayin mo, kapatid, kung nakikita mo na mali yung pamumuhay mo, anong gagawin mo? You better repent, kapatid, and return to your God. And allow the Holy Spirit to work in your life. Amen? So tayong lahat ay yumuko at tayo po'y manalangin. Ama, sa gabing ito, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang kami ay matuto at makilala namin, O Lord, kung gaano kahanga-hanga ang trabaho ng Espiritu sa aming buhay. We do not deserve anything in this life sapagkat kami mga taong makasalanan na hinango mo lamang sa aming maruming pamumuhay. Lord, pero O Lord, alang-alang sa banal mong pangalan, isinulat mo ang pangalan namin sa aklat ng buhay before the foundation of the world. Kaya nga, O Lord, kami ay naliligtas hindi dahil sa aming mabubuting gawa. Kung hindi, Panginoon, kami ay naligtas dahil sa ginawa mo na sa amin, Panginoon. At ipinagkaloob mo ang Espiritu bilang katibayan ng aming kaligtasan. Lord, nawa, patuloy kang magtrabaho sa buhay namin that you may produce, Lord, yung bunga na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa banal mong pangalan. May the words that I have preached, O Lord God, this night ay makatulong sa pagpapalago ng bawat pananampalataya ng mga anak mo na nakikinig sa programang ito. Purihin ka, Ama, sa iyo ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian. In Jesus' name, Amen. Mga kapatid, pwede po bang paki-on ang inyong mga camera at tayo po ay mag-picture taking. Okay? Sige po. Paki-on po. Yan. Magandang gabi po. Masilayan ko po ang inyong mga ngiti. Okay, so picture taking po tayo ha. Okay. Tatlong slides po tayo. Okay. 1. Saglit lang po ha. Popost ko po sa aking okay. There's my PowerPoint. Nag-close naman.
Saglit lang po, pasensya na po, nag-close naman yung aking PowerPoint. Okay. Yan. Okay, next. Tatlong, ang dami pala natin. Ilan po tayong lahat? Pangalawa. Last po. Yan. Yan. Okay, so maraming pong salamat sa inyong pagtsatsaga. Pwede na pong i-close ang inyong mga camera. Pwede na po kayong magtanong. Amen. Yung nais po mag-share, yung gusto po magbigay ng insight or testimony, pwede po maibahagi po ngayong gabi. Open lang po kayo ng unmute lang po kayo mga kapatid. Sino po ang gusto magsalita? Pastor June, nandyan po ba kayo? Andyan si Pastor June. Si Pastor Romulo, nandyan din. Sino pa ba yung mga pastor dito? Si Bishop, wala? Si Pastor Rick. Ayan. May mga pastor. Wala na. Mukhang wala na silang tanong kasi nahabaan daw sa preaching ko. Pasensya na po. Ang daming intermission kanina. Amen. Purihin ng Panginoon Diyos sa bawat isa. At alam ko, naniniwala po ako, Pastor, na muli kami na-review. Tunay nga na napaka-sakit mapakinggan yung bang salita ng Panginoon, pero ang Panginoon Diyos ang nagpapahiling sa bawat puso namin. Tunay nga ang pag-asa ng Panginoon Diyos sa atin. Tunay nga ang pag-asa natin na sa kamay lang ng Panginoon Diyos sa tulong ng Banal na Espiritu. Maraming salamat po, Pastor Jess. Kayo po ang nagiging instrumento po sa amin para lalo kaming lumago sa pag-aaral ng salita ng Panginoon Diyos. Amen po. Maraming pong salamat mga kapatid. Kung naniniwala po ako na napagpala po kayo, ini-encourage ko po kayo na i-share niyo po ang ang Zoom meeting po natin para naman po sila ay makarelate ng tunay na katuruan ng Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Pastor Jess na nagiging instrumento po sa ating lahat. Amen. God bless po everyone. Sino po ang gusto mag-closing prayer? Si Brother June. Pasasalamat po sa gawain ito. Anda na po si Brother June. Pastor June. Amen. Naririnig niyo po ako? Amen, bro. Amen po. I-share ko lang ng konti kung sino ba yung tinutukoy ng Panginoon na kambing at tupa. Kasi maraming katanungan sa iglesia, meron bang kambing? Yung sa mga pinag-aralan po natin na itinuro ni Pastor, actually, ang sabi nga po doon is 50-50 Meron pong number talaga na ibigay ng Panginoon na bilang kung saan kalahati yung tunay na mananampalataya at yung hindi tunay na nananampalataya sa Panginoon. Sino po ba yung mga nananampalataya talaga sa Panginoon? Ito yung tumutupad sa kanyang mga commandments sa atin. Kaya nga doon sa verse 34 and 36, masakit po na mapakinggan na in-expect natin na sasabihin sa atin ng Panginoon, come and share to the glory of God, enter the kingdom. And then sasabihin ng Panginoon, sa eternal condemnation yung iba at sa eternal glory yung iba. And doon sa verse 45, makikita natin na ang sinabi ng Panginoon na at sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakamahamak sa mga ito. Ako ang inyong pinagkaitan. So, God has molded us to do good works. Iniligtas niya tayo para gumawa tayo ng mga mabubuting bagay. At isa na ito yung ipinapahayag nga natin yung salita ng Diyos. Lalong-lalo na doon sa mga hindi mananampalataya.
Sabi nga sa Galatians chapter 6 verse 10, God commanded us that as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are of the household of God. Ang masaklap po nito, minsan hindi natin pinapansin yung mga hindi mananampalataya. Ang gusto lang natin kausap, gusto lang natin kasharean yung mga kapwa natin mananampalataya. Ang utos po ng Panginoon sa lahat. Amen. Pero mas yung pagkiling natin sa mga kapatid natin sa mananampalataya. Kaya nga ang Panginoon nga dito sinasabi niya dahil hindi natin ginawa itong kanyang ipinag-uutos, sila yung mga kambing. At yung mga sumunod sa Panginoon na maraming sakripisyo, maraming yung sinasabi nga ni Bishop Arte, siya na yung tumulong, siya pa yung napasama. Maraming sakripisyo talaga ang gagawin natin. Na kung paano tinuligsa, pinahirapan at pinaray ang Panginoon, maaaring ganun din ang mangyari sa atin. Pero we should go on. Amen. Patuloy dapat tayo. Yung sufferings, kasama yan sa ating paglakad, papunta sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya nga yung sabi doon sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, so that everyone may receive according to the things he has done in the body, whether good or bad. Salvation is by grace through faith, pero yung uhusgan tayo ng Panginoon kung paano naman tayo gumawa nang dahil sa ligtas na tayo. Nakakalungkot isipin na minsan pinapabayaan na lang natin yung pastor. Pastor na nagigitara, pastor na yung nagluluto, pastor pa yung maghahatid. Lahat ng trabaho, pastor. And then pagkatapos kapag may nagawa lang na konting mali yung pastor na hindi naman talaga kasalanan, para bang sa kanya na lahat ng bigat ng mundo. As a body of Christ, inuutusan tayo ng, kaya nga may iba't iba tayong skills, may iba't iba tayong abilidad, may iba't iba tayong spiritual gifts upang magamit ito sa pagpapalawak ng kingdom ng Panginoon. Amen po? Huwag po yung mga kapatid lang natin sa pananampalataya ang tulungan natin. Even the enemies. Sino po yung enemy? Yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon. Paano natin sila maamuki na lumapit sa Panginoon kung hindi natin sila pinapansin o binibigyan ng tulong? Yung mga mabubuting gawa na sinasabi dito sa pinag-aralan natin, it impels us na gawin ito dahil tayo ay ligtas na, hindi dahil gusto nating maligtas. Gumagawa tayo ng mabubuting bagay dahil ligtas na tayo. Kaya nga sabi doon sa James chapter 4 verse 17 kapag alam mo na mabuti and then hindi mo ginawa, kasalanan ito sa harap ng Diyos. Amen po? So we always should do yung mga mabubuting gawa na dinesign sa atin ng Panginoon. Most especially, ito pong pagpapahayag ng ebanghelyo ng Panginoon. Kaya nga sa church, lagi tayong tinuturuan Ilang taon na tayo sa church. Hindi ba natin alam na yung mga itinuturo ay naririnig natin sa pulpit na itinuturo ng mga pastor. It is a rehearsal kung paano tayo gaganap sa katungkulan natin as king and priest. Tingnan niyo po si Philip. He is a server in the table. And yet, yung eunuch na pinaano sa kanya ng Panginoon, siya pa ang nagbaptize. Tignan niyo po, ang laki po ng ng katungkulan na ginampanan po ni Philip. Deacon lang siya. And yet, naturuan niya. Sound doctrine ang itinuro niya doon sa eunuch na hindi nakakaintindi ng kanyang binabasa. So sa atin po, patuloy po tayong gumawa sa pinapagawa ng Panginoon. Gaano man ito kahirap. Gaano man ito kasakit. God has given us His peace that the world cannot give or understand. Nasa atin na ang banal na Espiritu. Ito ang magiging kalakasan natin. Ito ang magpapatibay sa atin
to do the good works that God has commanded us to do. Amen po? Sana po mabasa niyo po yung akin pong message na inilagay po sa group chat. Let us all pray. We praise you, our Heavenly Father. Ama, napakabuti mo po, O Lord God. Tunay nga na ang mga salita mo, O Diyos ko, na amin naririnig, amin nababasa, ang siyang nagbibigay kalakasan sa amin, O Lord God. Kalakasan na nagbibigay buhay, Panginoon ko, sapagkat ito ang pangako mo. At dito kami nakarest, Panginoon, sa hope na ito, O Lord God, na ibinigay mo po sa. Someday, we will be with you in eternity. O Ama, salamat ng marami, Panginoon ko. Gabayan mo po ang bawat isa na makakapakinig at nakikinig, Panginoon, ng iyong mga sangalita through this Zoom, O Lord God. Isang instrumento na ginagamit mo upang patuloy na mapalawak, Panginoon, ang iyong kaharian dito sa mundo. At patuloy namin, Panginoon, maintindihan ang nais mo, O Lord God, na maintindihan namin at malaman namin, O Lord God. It is a revelation coming from you, O Lord God, na ginagamit mo ang mga pastor namin upang sa ganun ipahayag, Panginoon, ng buong tapang ang katotohanan ng iyong mga salita. O Ama, salamat po, O Lord God, ginagabayan mo po kami. Dalangin ko, Panginoon, na bawat iglesia, O Lord God, ay sumunod sa tunay na katuruan mo upang sa ganun, Ama, maligtas ang lahat ng makakaparinig, O Lord God. Samahan mo po ang mga kapastoran namin, O Lord God. Gabayan mo sila, Panginoon ko. Even give them, O Lord God, more wisdom, O Panginoon ko, upang patuloy na maipahayag ang iyong mga salita. At salamat, Panginoon, sa bawat isa, bawat mga kaluluwa, Panginoon, na nakakapakinig at tumatalima, Panginoon ko, sa mga napapakinggan namin na turo at aral mo, O Lord God, upang sa gano'n na matatag naming maharap, Panginoon ko, ang mga maling doktrina, O Lord God, na ngayon, O Lord God, ay sumasakop sa maraming iglesia, O Lord God. Ama, patuloy mo kami, O Lord God, na bahagian ng iyong karunungan, O Lord God. Patuloy mong i-reveal sa amin, Panginoon ko, ang iyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas, O Lord God. At patuloy nawa kami, Panginoon ko, makasunod at makagampan sa kanyang mga commandments sa amin. Ama, we praise you, O Lord God, and we thank you in Jesus' mighty name. Amen. 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 God bless everyone po. See you next week po. God bless. Thank you po, pastors, sa mga pastor and brothers and sisters po. Yes. Bye Thank po. you, Pastor. God bless. God bless everyone. Good night. Good night po. Salamat po. Amen. God bless you. Good night po. Salamat po, Pastor. Opo, God bless po. Good night sa lahat. Salamat. Good night. Akor, bye-bye. Opo, Ate God Ros, bless po. thank you. Buti invite po ako. Hindi makakonect sa Ate Glo eh. Sayang. Gusto natin. Kaya nga eh. Diba, Buti naman Ate? ito yung pinakahihintay-hintay ko na magkaroon tayo ng Bible study eh. Buti na lang. Yes, amen. To God be the glory. Salamat sa buhay ni Pastor Jess. Opo. Salamat Thank kay you, Pastor. Pastor. Salamat sa Hello, Jerry. Diyos. God bless you po. Glory to God, Pastor, sa buhay mo po. Thank you. Await ko na lang po yung post niyo online. Hindi ko po Bye-bye. naisahan. Next Sunday ulit. Kita-kita tayo. Maraming salamat po. Good night. Waiting for the recorded. Oo, waiting for the recorded ka mga anak. Mag-ano. Okay. Ay, oh Lord.